masasabi mo na first class talaga ang pagkakagawa? Dumalo ang ilang mga engineer mula sa lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Kumusta po kayo lahat? Magandang tanghali po, magandang umaga, magandang araw. Lalo na po yung mga kapatid, bye-bye sa akin. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood. Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't iba ng panig ng mundo. Maraming salamat po. Kumusta na po kayo lahat? At idadamay na rin natin yung napakaraming mga basher. Kumusta po kayo lahat? Shout out sa inyong lahat ng mga basher. Ang dami. Ang dami kung ano-anong mga pagbabas. Ganyan talaga ang buhay. Tanggap ko yun. Wala pong problema. Yung iba nga sinasabihan akong taong grasa. Oh no! Mukhang basurero. Talaga naman. Walang problema din. Construction lang naman ako. Walang problema. Construction worker. Manggagawa ng mga gusaling sambahan. Iba pang mihoras. Sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Bakit ito ang ginusto kong maging sagutin sa araw-araw? Nagsimula ako 1993. Hanggang ngayon, 2025. Edad ako noon ng 18. Tinanong nga ako ng foreman, kaya mo bang buhatin yung kahon? Yung kahon ng buhangin. Diba? Kasi 18 anyos pa lang kagagraduate ng high school. Manipis yung katawan ko nun, payat. Kako, subukan ko hanggang yan. Sa awa ng Diyos, hanggang ngayon. Nandito pa rin ako, construction. Iglesia ni Cristo. Marami na rin akong napuntahan lugar. Napuntahan halos buong Pilipinas na ito. Dahil sa tungkuling ito na sinuntaan. Hindi lang ito basta lawain, kundi 3 beses kong sinumpahan. Kaya, ito na, nakalaan ng aking buhay. At masasabi kong ito'y walang kapantay, walang kasingkubay yung mga ginagawa dito. Kaysa sa mga lahat ng project ng gobyerno, lalo sa DPWH, lalo na sa panahon ito, yung mga project nila ngayon, sige, subukan ninyo gawing magsagawa kayo ng inspection. Hinahamon ko yung mga engineer sa DPWH. Magsagawa kayo ng mga inspection mula sa pundasyon, pataas, mula sa mga poste, tie beam, peripheral beam, kung ano pa ng mga beam na yan. Maging yung riprap, ang riprap sa bakod, pinakamataas dyan, 3 meter. Pagkatapos nun, nakabaon pa ng halos 1 metro. Ang lapad nun, 3 meter, yung ibabaw, parang 50 centimetro na lang. Na ang taas ay 3 meter. 3 meter yung ilalim. Yung ibabaw, na-imagine nyo ba? Nagiging pyramid siya. Pyramid pa ganyan. Pa ganyan. Pyramid. Riprap yun. Sa mga bakod. Tapos sinahaluan ng mga binubuhusan ng semento. Yung mga bato. Bawat isang pie, buhos. Bawat isang pie, buhos. Diba nyo? Sa Palawan, mayroong itinalaga na gusaling sambahan. Bagong gusaling sambahan. Napakalaki. Lokal po ng Acacia. Hindi ko alam kung ano bayan nun sa Palawan. May mga in-interview ng mga engineer. Hindi ko alam kung yung mga yon ay mga kapatid ng mga engineer o hindi. Pero sa wari ko, kasi sa tono ng kanilang pananalita ay hindi mga kapatid. Ano ang kanilang naging obserbasyon sa kapilyang iyon sa lokal ng Acacia, Palawan. Ito po, panuorin natin sabay-sabay. Masasabi mo na first class talaga ang pagkakagawa? Kasi napakaganda ng design, mataas at malaki yung capacity niya.
Ito ang ilan sa mga pahayag ng mga engineer dito sa Palawan kaugnay ng katatapos lamang na proyekto ng Iglesia ni Cristo sa Puerto Princesa City. Bilang isang foreman, agad na nakatawag ng pansin kay Georgie Laurente ang nooy ipinatatayong malaking gusaling sambahan sa lokal ng Acacia na katapat lamang ng kanyang ginagawa. Siyempre, may kasanayan na ang Iglesia ni Cristo sa pagtatayo kasi alam naman natin, expected na marami nang ginawa nga. Kaya nga sa simula organisado. Pagdating naman sa disenyo, nakakatuwa sa inyo Bilang isang architecture graduate naman, hindi pinalampas ni Anjanette Belleza ang pagkakataon na makita ng malapitan ang gusali at madaluhan ang pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Na-amaze ako kasi nandun yung elegance ng structure. So, yun po yung pinaka napabilib ako and na-feel ko po na kahit nandun po yung elegance niya is very welcome po yung ambience po ng loob ng structure ninyo. And isa po sa na-observe ko is napaka-aliwalas po tignan, lalo na po yung kulay. Which is fan po ako ng mga pastel colors. So, na-amaze talaga ako sa napakagandang combination ng colors po ng structure ninyo. Naisakatuparan ang proyektong ito na may seating capacity na halos 1,000 sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department. Nagtatayo po tayo ng mga gusaling sambahan sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ipagtayo siya ng mga gusaling sambahan upang dito sasambat maglilingkod ang kanyang mga hinirang. Napakahalaga po nito sapagkat sa panahong ito ay napakarami pong mga ligalig na dumaraan sa daigdig na ito. Sa mismong araw ng worship building dedication ng lokal na ang ilang mga engineer mula sa lokal na pamahalaan at pribadong Standard yung design ng iglesia, pero para mas malaki ito, mas bago yung design niya ito. Sa geographic location, masasabi kong convenient ang location dahil malapit ito sa highway. Main road din naman tong solid road and accessible din siya sa lahat. So, malapit din sa mga hospital, sa mall, sa palengke. So, madali siyang puntahan. Bilang isang geodetic engineer, sabi ko napaka-solid ng mga boundaries niyo na tinatag. So, kakapal yung kanyang pader. Hindi tulad na iba na tinipid lang talaga. Then, makikita ko sa shape ng lupa, sa daloy ng tubig. So, lahat talaga na pag-aralan nito na sa kalsada lahat ang daloy ng tubig. So, hindi talaga babahain. Sa plano pa lang, alam namin na it is structurally fit, yung fit for construction. Ibig sabihin, strong and permanent construction. May mga makabagong sistema at mga modernong plano ang tinutupad dito at ginawa ng mga arkitekto. Makikita naman natin sa resulta na talagang napakapulido ng pagkakagawa nito at saka sa pagkakadesign nito. Sa bawat mga building, gusali, sa loob ng Iglesia ni Cristo ng mga isinasagawa sa construction. Halos 2 weeks, every 2 weeks sa loob ng isang buwan, may mga inspector na dumarating o kaya 3 times. Hindi. Ito yung pangatlong linggo sa loob ng isang buwan. May mga inspector na dumarating. Electrical, sanitary, masonry, tinsmith, plumber, pati yung mga iba't ibang uri ng mga engineer. Yan, dumadalaw sila sa lahat ng project. Sinisigurado nila na nasusunod yung tamang timplada, yung tamang dami ng bakal, yung tamang laki ng bakal, yung
kung ano yung uri ng lupa na pagtatayuan. Lahat po yan, sinisigurado nyo. Lalo na kung malalaking mga kapilya yung gagawin mo, malalaking gusaling sambahan. Kaya napakatibay. Ang ginagawang buhos dyan ay 1, 2, 3 sa mga prosteel at sa mga biga. 1, 2, 3. Isang semento, dalawang kahong buhangin, 3 graba, 3 kahong graba. 1, 2, 3. Yung kahon na ginagamit ay kwadrado yun. 12 cm kwadrado. 1, 2, 3. Yun yun. Kahit puntaan ninyo kami, matibay. Kahit daanan ng pisong yan. Kahit siguro yung inspector ng mga DPWH, walang masasabi rito eh.